Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpoy ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang ating pong talata ngayon ay makikita natin sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 10, talatang nangunguna hanggang talatang 4. At ganito po ang mababasa natin. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mangaligtas, sapagkat sila ay pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapot hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsasamakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Roma, Kabanatang 10, talatang 1 at hanggang 4. Si Apostol Pablo marahil ang sinang pumapangalawa sa Panginoong Jesucristo na may pagmamalasakit para sa kaligtasan ng ibang tao. Inihandog ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa katubusan at kapatawaran ng kasalanan ng bawat magsisampalataya sa kanyang pangalan. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katuwiran sa Diyos. Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, talatang 21. Bilang Hudyo, kilala ni Apostol Pablo ang katayuang espiritual ng kanyang mga kababayang Hudyo na meron silang pagmamalasakit o kasigasigan patungkol sa Diyos, ngunit hindi nga lamang naaayon sa katuwiran o sa katotohanan ng Diyos, sapagkat sa halip na tanggapin nilang ang kinauuwian ng buong kautusan sa ikaaring ganaman ng tao ay si Jesucristo, ay pilit nilang itinatayo ang inaakala nilang matuwid ng kanilang sariling pag-iisip at hindi sila napapasakop sa katuwiran ng Diyos. Kaya't ang pagkakilala ni Apostol Pablo sa kanila ay hindi mga ligtas. Ngunit tingnan natin kung gaano ang pagnanasa niyang ang kanyang mga kababayan ay mga ligtas. Una, kanyang sinabi na ipinapanalangin niya sila sa Diyos na mga ligtas, sapagkat kinikilala niya ang kapangyarihan ng panalangin upang ang mga ito'y mabuksan ang mga kaisipan at maunawaan ang katotohanan kung ano ang katuwiran ng Diyos sa ikaaaring ganap ng tao. Pangalawa, ang sabi niya na mayroon siyang malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa kanyang puso dahil sa kalagayang espiritual ng mga kanyang mga kapatid, mga kamag-anakan, at pangatlo, ang sabi po niya matatanggap niyang may takwil mula kay Kristo kung ito lamang ang siyang magiging paraan ng kanilang kaligtasan. Bagamat ito'y hindi kailanman mangyayari sa isang anak na ng Diyos na maaari pang itakwil mula kay Kristo, ngunit itong pangungusap na ganito ni Pablo ay nagpapakita lamang kung gaano ang pagnanasa, pagmamalasakit, pagsisikap at pagpapainuod niya sa Diyos para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga kapatid sa laman, mga kamag-anakan at mga kababayang Hudyo. Mga kapatid kay Kristo na talaga subaybay nitong katagpuin ng Diyos, gaano ang kabigatan ng inyong mga puso para lamang sa kaligtasan ng inyong mga magulang, mga mahal sa buhay, mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kapitbahay at sa kabuuan, mga kababayang Pilipino. Tandaan natin, ang higit na nakararami sa ating mga kababayang Pilipino
ay mga matitindi sa pagiging reliyoso, sa pag-aakalang sa ganoong paraan ang maging kapatawaran ng kanilang kasalanan at kaligtasan. Ngunit wala silang karanasan sa kapanakang espiritual. Kaya naman ang nakararami din sa kanila ay walang pagbabago ng kanilang kasanayan sa paggawa ng kasalanan. At ang marami sa mga ito ay nabubuhay sa pagkakasala, katulad ng mga nakararami sa ating lipunan at ang mga nasa ating pamaalaan. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo kay Nicodemo na isang taong reliyoso at kilala sa lipunan, sumagot si Jesus, kanyang sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo panganak ng tubig at ang Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Juan 3:5. Kailangan ng nakararami sa ating mga kababayan at lalong-lalo na yung nasa tungkulin ng ating pamahalaan ay makaranas ng kapanganakang muli sa pamagitan ng tunay at banal na pagsisising kasalanan, nakahandang tumalikod sa kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos at tanggapin sa buhay nila ang ating Panginoon Kristo na kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay para sa kanilang kaligtasan at para na rin sa ikabubuti ng ating bayang Pilipinas. Tayo ba na mga tunay na anak ng Diyos dahil kay Kristo ay nananalangin para sa kaligtasan ng mga kapatid natin sa laman, mga kamag-anakan, mga nasa pamahalaan at sa kabuuan ng ating mga kababayang Pilipino? Tularin natin ang ating Panginoon Kristo at si Apostol Pablo na sa kabigatan ng kanilang puso para lamang sa kaligtasan ng mga taong reliyoso, kanilang ibinigay ang kanilang mga buhay. Manalangin po tayo. Aming Diyos na banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na magkaroon kami ng pagnanasa at pagmamalasakit na patotohanan ang salita ng Diyos sa aming kapwa-tao para maranasan din nila ang kapanganakang Espiritu para sa kanilang kaligtasan at gayon din upang magkaroon din sila ng pagbabago sa buhay tungo sa kabanalan, takot sa Diyos at pag-ibig sa kanilang kapwa-tao, lalong-lalo na sa kapwa Pilipino. Sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Magpalain po kayo ng Diyos.